here? Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagpunta, lalo na makunan. Pero narito pa rin kayo ngayon. At sana mag-enjoy kayo sa lahat ng preparations. Maraming salamat, Binibini. Can you stay here? Binibini, pwedeng tumayo ka muna dyan at mag-smile sa ating mga camera. Ayan. For a quick photo opportunity. Again, she is a brilliant mind behind this wonderful, wonderful story. Palakpakan natin. Once again, Binibini, you can take your seat. Sunod naman ay isa siya sa mga tinitingalang storyteller sa pelikula at telebisyon. Nakilala sa paggawa ng mga kwentong tumatagos sa puso. Mula sa mga di malilimutang pelikula tulad ng Ang Panday, Captain Barbell, In Your Eyes, at napakarami pang iba. Hanggang sa mga iconic teleserye tulad ng Amaya, Marimar, at iba pa. At alam niyo ba, naging involved din si Direk sa TV adaptation ng ilang Wattpad hits gaya ng The Magic in You. Ngayong taon, he takes the lead in directing sa pinakahihintay nating adaptation na I Love You Since 1892 sa Viva One. Sa kanyang malikhaing pananaw, handa na siyang maghatid ng isang bago at kapanapanabik na versyon sa kwentong ito. Everyone, a warm welcome to internationally acclaimed and award-winning director, Direk MacArthur C. Alejandro. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you for coming. Direk, tumayo muna po kayo dyan para sa isang saglit na photo opportunity. There we go. Once again, internationally acclaimed and award-winning director, Direk MacArthur Alejandro. Thank you so much, Direk. Thank you everybody. Ito na, handa na ba tayong lahat? Ngayon naman, palalimin natin ang ating kwentuhan ngayong hapon. Mga kabayan, dahil ihahatid tayo ng ating direktor na si Direk Mac sa mundo ng I Love You Since 1892. Ating alamin kung anong nasa isip at puso ng ating direktor sa pagsasibuhay ng istorya minahal ng napakarami. Relax lang. Babasahin ko lang. I Love You Since 1892. Isang nobela ni Binibini Mia na meron mahigit 131 million reads. Very short to, very short. Let's go. Nagpakamatay si Carmelita Montecarlos matapos mabaril ang kasintahang si Juanito Alfonso sa mismong araw ng kanilang kasal. 2024, makalipas ang 132 years, sa ika-4 na henerasyon, ang spoiled brat na si Carmela Isabela ay magta-time travel sa 1892 bilang si Carmelita. Ang kanyang great-great-grandmother, Carmelita Montecarlos. 1892, para makabalik si Carmela sa kanyang panahon, kailangan ni Carmela na pigilang mailap sa kanya si Juanito. Kaya naiplano ang Oplan Tigil Kasal. Sa paraang iyon, maililigtas niya si Juanito. Ngunit habang pilit niyang binabago ang tadhana, dahan-dahan mauhulog ang loob ni Carmela kay Juanito. Uusbong ang tunay na pag-ibig sa taong 1892, mahigit 100 taon bago siya ipinanganak. Naging komplikado ang lahat nang magbalik ang unang nobyo ni Carmelita na si Leandro Flores. Kasabay rin nito ang pag-imbulog ng tensyon na sangkot ang malalaki at makapangyarihang mga pamilya ng Alfonso, Montecarlos at Flores. Sa huli, ipaglalaban ni Carmela na mapagtatagumpayan ang sunod-sunod na balakid sa kanyang misyon na bigyang katarungan ang kwento ni Leandro, Juanito at Carmelita. Yan ang binasa ko. Ito ang nasa puso ko. Nung ibinalita sa akin ang nobelang to, wala akong kaalam-alam. Except that it had over 131 million reads. Nabaliw ko noon, di ba? Who has 131 million reads?
until I got to read the novel. Yes, I read the novel. All 1,700 pages of it. Binasa ko siya. At na-realize ko kung bakit ganon karami ang nagbasa. Dahil ito ay kwento ng mithiin ng lahat ng nilalang. Kung papaano sila nagnanais o nagnanasang mahalin at kung papaano nila gustong magmahal. Anumang panahon, saan man sila nakatayo, anumang edad, anumang karanasan. Ang nobela ni Binibining Mia ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Tungkol ito sa pagiging babae, sa pagiging lalaki, sa pagiging nanay, sa pagiging miyembro ng pamilya, sa pagkikipaglaban sa katotohanan, sa pagkikipaglaban para sa kalayaan, lalo na nung panahon ng 1892. Pero lahat ito ay babagsak sa katotohanan ng pag-ibig. What attracted me to the novel is that it's very young. It's very energetic. It is exuberant. At ang ipinangangako namin sa inyo is ang energy ng nobela ay matatranslate on screen and that you will be satisfied visually with the promise that is, I love you since 1892. Maraming salamat. Going out, the man, and tonight I love you since 1892. Narinig natin mula sa kanyang puso at isipan. We are so excited to watch it, honestly. Direk, maraming salamat ngayon pa lamang. Kaya naman, dumating na ang tamang panahon para makilala natin ang opisyal na nagaganap sa mga iconic roles ni Leandro, Juanito at Carmelita. Umpisahan natin sa ating unang karakter. Ang una nating papakilala ay ang matipuno, kahanga-hanga at tapat na unang pag-ibig ni Carmelita. Nangako siyang babalik matapos ang pagsasanay sa militar sa ibang bansa. At dito, magsisimula ang pinakamalaking problema ni Carmela. Ngunit nakarating sa akin ang isang sanibalita na ikakasal na ang aking mahal. Iyon bang naaalala bago ang lumisan? Ako'y may ibigay sa'yo, ngunit iyong dinig. Subalit, hindi ako susunod. Ipaglalaman kita, Carmelita. Gagampanan ang ginoong hindi ka susukuan, si Leandro Flores. Bigyan natin ang kasimangang palakpakan, Joseph Marco. Leandro is finally here. Leandro, gusto mo bang magbigay ng pagbate para sa ating mga kasama ngayon? Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat at sinamahan niyo ako ngayong hapon. And of course, welcome to the official launching of the TV series I Love You Since 1892. Ready na ba kayo? Sabay-sabay natin ipaglaban ang ating pagmamahal. There we go, Joseph. Stay over the gym for a quick photo opportunity. There we go, Leandro Flores is finally here. Of course, Joseph Marco, ang ginoong hindi ka susuko. Maraming salamat, Joseph. You can have your seat. Thank you so much. Alright, magpatuloy tayo. Dahil ang sunod natin mga kasama tatawagin ay isang taong matino, maginoo, at hindi basta-basta. Ngayon, sa loob ng mahabang panahon ay nais lang niyang sundin ang planadong buhay na inilatag para sa kanya ng kanyang pamilya. Ngunit, matututunan niyang sundin ang isinisigaw ng puso nang makilala niya si Carmela. Ako'y sa'yo at kay akin. Iyan ang makasulat sa mga bituin. Balutin man ng mga ulap ang langit.
makapipigil sa atin. Sa paglubog at pagsikat ng araw, pinapangarap ko ay ikaw. Sa gitna ng gutom at pagkatuhaw, inaasal ko ay ikaw. Kaya kung sa iyo pinatawan na kailan may hindi kayo iwas. Asahan mo, Gagampanan ng Ginoong handang magmahal ng higit pa sa sapat, si Juanito Alfonso. Tingnan po natin, ladies and gentlemen, Jerome Ponce. Jerome, batiin mo muna lahat ng mga kasama natin ngayon dito sa Hika Cafe. Magandang araw sa inyo lahat. Isang makulan na panahon sa ating dito at ipapasalamat kami na nandito kayo para sa mga kami dito sa Television City 92. So, happy kayo dahil po. Happy sila. No, Jerome, photo opportunity muna. Smile for the cameras bago tayo patuloy. Nandito na si Juanito Alfonso Jerome Ponce. Maraming salamat, Jerome. Kaya have your seat. Ngayon naman, magkikilala na natin ang puso ng ating kwento. Siya si Carmela Isabela, ang model ng babae na lumabang para sa sarili. At siya rin si Carmelita Montecarlos, ang pusong sugatan na nais baguhin ang nakaraan. Dalawang katauhan, isang pag-ibig na humubog sa kasaysayan. At handa baguhin ang nakasulat na tadhana. Gusto rin naman magtago bago niya ako makita. Malikot man ako bago siya magsalita. Ibahin ko man ang aking mga kilos at gawa. Ngunit alam ko sa sarili ko na hindi ako makakaligtas sa katotohanan. Nahuhulog na ako sa kanya. At hindi ko na kaya pigilan pa. Bakit ko pa kailangan alisin siya sa isip ko? Kung pwede namang manatili siya sa buhay ko. Mga kaibigan, kilalanin natin ang babae na magdadala ng puso sa kwentong ito. Ladies and gentlemen, Heaven Peralejo bilang Carmela at Carmelita. Ayun. Wow, maraming salamat po sa lahat ng mga pumunta sa ating mga viewers. Kahit po maulan, nandito na po yung para supportahan kami. Maraming salamat. I love you since 89. Heaven, napakaganda na maraming salamat. Can you post for a quick photo opportunity para sa mga kasama natin dito? There we have it. Ang babaeng magdadala ng puso sa kwento at buhay ni Carmela at Carmelita. Thank you so much, Heaven. You can have it. Take your seat. There we have it, ladies and gentlemen. Ito na ang cast ng I Love You since 89. Ito palakpakan na natin sila. Alright, can we have a quick photo opportunity sa ating cast po? Marapat na lamang tayo tumayo para sa saglit na photo opportunity para sa lahat ng makasamahan natin dito sa Hika Cafe. There we go. Alright. How about, let's look a little bit to our right first. One, two, three, smile.
1, 2, 3. Smile. Perfect. Now can we look to our left? 1, 2, 3. Smile. And 1, 2, 3. Smile. Perfect. How about to the center, please? 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3, and smile. Maraming salamat. There we have the cast, and of course, direct para sa I Love You since 1892. We can have our seats, guys. It's time for the much-awaited Q&A session. Members of the press, this is your opportunity to ask the cast together with, of course, with the meeting Mia and Direk Mac Alejandre about their experiences and insight scope into the series. Paalala naman po to keep your questions relevant and related to the series. Strictly avoid sensitive and personal questions. Now, please remain respectful. Only series-related questions will be entertained. Take note, only one question for each media person. Let's begin. Should we start with from Abante, June Lage? Yes, good afternoon. Yeah, congrats ha. Kayo lang sa dami ng express ko, kayo lang talaga yung tumulong. Ang kulong-kulang Viva Cafe. Direct, friendship, congratulations. Thank you. Alam mo, nakita, actually, I love you since 1892. Oo. Ang tagal na ito kumakalat pa online, di ba? Oo, pero finally, natuloy, Viva One. So, direct, what can you say? I'm very privileged and honored to be the director of the show. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko alam, I didn't know anything about I Love You since 1892. Pero nung nabasa ko yung novela, there is something in the novel that made my heart flutter and speed up its pace. Masarap maging pakiramdam ng bata. At ang energy ng nobela ay bata. At doon ako na-excite to be doing a series again, to be doing a series about love, to be working with the originator who happens to be female and she wrote this at 19. Napakalaking bagay, hindi lamang para sa literatura, kundi para sa representasyon. Malaking bagay, excited ako na makatrabaho ang tatlong mahuhusay na mga artista, sina Heaven, sina Jerome, at sina Joseph. Mahusay sila. Excited ang director pag may magandang proyekto at may mahusay na cast at mahusay na mga katrabaho. So maraming salamat sa opportunity, maraming salamat sa Viva One, sa lahat ng mga katrabaho ko, lahat ng mga involved, because this is an extremely difficult series to make. Extremely difficult, but equally exciting and equally fun. It's a very good ride. Thank you for the opportunity. Ang bongga period siya. Yeah, period siya. Di ba may period ka rin nakaraan? Marami akong ginawa mga period yan. Talaga pa, ang bongga pag mga period, talaga gagawa na sa inang Viva. Pero, siyempre kailangan, ang laki ng project na to. Hindi ka naman. Gano'n kayo ka-excited, Heaven, Marco, Jerome. So I was Joseph Marco, sorry. Ako kisa ko, Heaven, sorry. Go ahead. Okay. sobrang na-excite ko kasi when I won the Best Actress Award in Japan, so I called, thank you, I called Boss Vic. Sabi ko, Boss, nanalo ako, churot niya. Sabi niya, bongga yan, anak, masaya ako para sa'yo, dahil dyan may project na sa akin. Sabi ko, ano yun, Boss? Sabi niya, I love you since 1892. Ha, ano yun, Boss? Sabi niya, magandang proyekto to, galingan mo dito. Tapos ako, sige, I did my research, I read the book. Kahit nasa Japan ako, kahit nasa ibang bansa ako, kahit na talagang nag-aaral ako, binabasa ko, kinikilig ako, umiiyak ako, and everything else. So, yes, and then kahit gusto lang kinukulat for the script agad, alam nila Ate Zane, nila Ate Jam.
But, ayun, every day, I make sure na hindi ako nawawala sa storya or sa books ko yan. Jerome. Ano ba kung ano yung feel namin ng project? Yeah. Una sa lahat, syempre, masaya dahil trabaho, proyekto, tsaka bagong karakter at bagong tanong na naman para sa mga taong sumusuporta sa amin kung magaling ba na namin maayos to at isang bagong parte ng career namin na tatakakin. Andun yung saya, takot, excitement, tsaka napapaisip kasi andun naman yung doubts eh. Pero ito na naman ako sa mga nakakilala sa akin, hindi ko hinahayaan na yung doubts ng iba umabot sa akin. So, di ba yung doubts ko, labanan ko. Hanggang sa yun, makita ng mga tao, doon na pupunta yung excitement. So, excited ako na ma-prove ko na yung tiwala na binili sa akin ng mga boss at ng mga tao ng production sa likod ng I Love You Since 1892. Magkakaroon ng mga. So nice, thank you, Jerome. Yan, ito si Joseph Marco. Pasensya ka na, Marco na. Kasi kung si MJ, pinipilit ako naman kung si Hende. Sabi ko, lang mga intriguing question. So, Joseph, yan. No worries, no worries. Marami talaga nalilito. So Marco is my surname. Ako yung Marco. But anyways, going back to the question. Tulad ng sinabi ni Direk, I'm privileged and honored, especially naka-sign up ko lang sa Viva. Wala pang 2 weeks and they gave me this project. At this point of my career, ito yung mga project na alam mo, as an artist, dito ako na-high. When I get to really change my look, change my personality. And yeah, I've been prepping for 2 months and I'm very passionate about this project. I feel so lucky. And yeah, araw-araw kong kapiling si Leandro. Hindi ko siyang kinikilala. And yeah, I'm just really excited to be working with great talents, especially first time working with Direk and Hev and Jerome. And of course, I'm gonna give credit to Binibining Mia. Napakagaling ng pagsulat na dito. Yung pinabasa ko yung libro, I finished the book. Yung pinabasa ko yung libro, sabi ko, grabe yung imagination ng batang to. Napakagaling. So yeah, I'm just very thankful for this project. Ang ganda, no? Para nakaka-big na project.